Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang muling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon.
sa ating pakikibahagi sa pagkain at inumin sa Eucharistia, tayo ay nakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. Ang Eucharistia ang siyang dahilan at lakas ng ating pagkakaisa bilang simbahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Pagkahai inilahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastor naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan o solemnity ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Tandaan po natin, ang ating buhay Kristiyano ay nagmumula at nakasentro sa Eucharistia. Sabi nga po, the center o the source, the center, and the summit of our Christian life ay nasa Eucharistia. At tandaan din natin, hindi tayo nabubuhay o hindi tayo mabubuhay kung wala ang Eucharistia. Malinaw po ba? Bilang mga Katoliko, sa ating pananampalataya, ito ang pinakamahalaga sa atin. Yung pagsisimba, pero hindi lang basta pagsisimba, kundi tayo po ay nakikisalo sa hapag na ang Diyos mismo ang nagbibigay. Siya na ang naghahain, siya pa rin ang inihahain. Kaya magandang mapagnilayan natin no, na sino ba ang madalas nating kasalo sa kainan? Sino ba ang madalas nating kasalo sa hapag? Sige nga, sa tingin niyo, sino? Mahalaga po kasi yung pagsasalo-salo. Pero mahalaga din sino ang naghahanda at sino ang iyong mga kasalo. Kaya sa isang pamilya, kung mapapansin niyo po, kapag ang mga magulang naghahanda ng kanilang kakainin ng hapag para sa kanilang pamilya, di ba mas nagiging close at mas nagkakakilala o mas malalim ang kanilang nagiging ugnayan? At kung sino sila, nagiging magkakatulad. Napapansin niyo po ba? Di ba? Pag yung pamilya, iisa yung inyong, kasi di ba may sinasabi tayo, iisa lang ang ating bituka. Iisa lang din ang ating kinakain. Kapag may nag-iiba at kapag may nawawala, doon nagkakaroon ng pagbabago sa pag-uugali. Yung mahalaga, di ba, sa mag-asawa, kapag kayo palang mag-isa o kayo palang dalawa, yung sabay kayong kumakain, di ba, mas malalim ang inyong samahan? Pero pag nagsisimula kayong magkanya-kanya ng kain, nagsisimula kayong hindi kumain, doon kayo napapalayo naman sa isa't isa. Ngayon, di ba, sino ang madalas mong kasalo? Kapwa magnanakaw ba ang kasalo mo? At anong pinag-uusapan? Paano tayo makakapagsinungaling? Paano natin mapagtatakpan ng katotohanan? O kung sino ang kasalo mo, ganun ka din. Magiging ganun ka rin. So ngayon, sa ating pananampalataya, kung madalas tayong nakikisalo sa hapag na inihahanda ni Kristo, tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Kung paano ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita, napapakinggan natin madalas, yun ang ating pong naisa sa buhay. Kaya ganon kahalaga sa bawat isa, lalo na kung ikaw ay Katoliko, ang dumalo sa misa, dahil ito ay isang hapag, ito ay isang pagdiriwang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumain ka. Yun nga lang, no? Kailangan din nating hingin sa Panginoon yung grasya na talagang makita natin yung kahalagahan ng pagdalo sa misa at makita natin yung tinatawag na real presence ng Panginoong Hesukristo dito sa tinapay na atin pong ginagamit. No? Pag sinabing real presence,
Kung mapapansin niyo po, kapag ang pari nandun na sa altar, nagdarasal siya. Habang kayo ay nakaluhod, nagdarasal tayo sama-sama at inihiling natin na lukuban o lumukob ang banal na spirito sa tinapay na ito at pagkatapos nun, ito ay magiging real presence ng katawan at dugo ni Kristo. Kaya hindi na ito ordinaryo sa ating pananampalataya. Ngayon po pwede pa. Kahit iwas-iwas ko pa ito, okay pa. Pero kapag na-consecrate na, ang pinakamataas na paggalang o reverence ay kailangan nating ibigay dito. Kasi nga, ito ang kabanal-banalang katawan ni Kristo na ibabahagi at ibibigay sa bawat isa sa inyo. Walang tinatanggihan si Kristo sa kanyang pagbibigay ng katawan kasi kailangan nating kumain. Kung paanong kailangan mong mag-almusal, magtanghalian, maghapunan. Pero kadalasan, kung anong kinakain natin, yun ang magiging sakit mo. Sino may diabetic? Sino ang high blood? Sino ang may gout? Yung galit sa munggo o galit sa buto. Tama ba? Tama ba? Yung ayaw nyo na sa mga mabuto, mani, kasi susumpungin kayo, di ba? Pero yan yung dati ninyong madalas na kinakain. So ngayon din, kung madalas tayong kumain ng katawan ni Kristo, so anong makukuha natin? Kaligtasan. Pili mo, no? Para bang, may liligtas ba ako niyan? Pero sabi mismo ni Kristo, ang kumakain sa akin, ang kumakain ng aking laman, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para bang alam, di ba, ang tendency natin, kapag may sakit tayo, di ba, no? Kapag may sakit tayo, ang tendency natin, wag lalong kumain. Kasi wala tayong gana. Ayaw natin bumangon. So, ang sakit sa atin, pag pinag-uusapan natin ito, yung spiritual illness, kasalanan, nagdudulot ng pagkakasakit natin. So kung may sakit ka, lalong kailangan mong kumain. Tumanggap ka ng katawan ni Kristo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang mag-inarte. Diba? Nandito ka na, diba? Minsan, umating ka na ng misa, oras na ng pagkain, magkukumunyon na. Ikaw, mag-iinarte ka. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako, may kasalanan ako eh. May sakit ako eh. Sinabi ba ni Kristo, o yung mga may kasalanan, huwag kumain. Yung mga Judas, huwag kumain. Maging si Judas nga, pinakain ni Jesus eh. Binigay niya, di ba? Pero desisyon pa rin naman natin. Kung pagkatapos natin kumain, babalik ba tayo sa ating pagkakasakit o sanhi ng pagkakasakit natin? Pero kung manghihina ka ulit, balik ka, kain ka ulit. Ganun ang ating pananampalataya. Kaya nawa, pakaingatan din natin mabuti na hindi ito ma-desecrate o malapastangan. Tiyakin ninyo na kapag tinatanggap ito, talagang pakakaingatan na, sabi nga, pag tinanggap ninyo sa kamay, isubo agad, kainin agad, bago ito mahanginin o mahulog sa sahig. Kasi napakahalaga nito sa atin at dapat alam ng bawat isa sa atin yan. So muli, ang tinapay na ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa paningin natin, tinapay lang yan. Pero sa pananampalataya natin, ito ang katawan ni Kristo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa kaming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ng aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tingin ng pagpapala. Ama naming mapagpala, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at makapanatiling nagkakamit ng gantimpalang iyong inilaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.